These are institutions working together for the welfare of the citizens, ano? Pero never na ibinatas ng gobyerno na ang iglesia pasakop sa kanya. Mali po yun. Ako hindi rin ako papayag doon, Mang Edgar. Pero meron pong isang bagay na dapat i-consider. Yung individual na tao, hindi po yung iglesia, bilang mamamayan, dapat ang kaanib ng iglesia magpasakop sa palatuntunan naman ng tao. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome back na naman po sa atin pong channel. Ang ating ginagawa ito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. For this particular episode, of course, ang ating lagi pong fini-feature si Brother Eli Soriano. And the last episode po, naalala niyo po, we actually talked about yung mga views ni Brother Eli Soriano, mga compilation ng kanyang pananaw sa mga pangulo, sa politika. And of course, we had that because, syempre, alam niyo naman po, ang pinakamalaking political event na sa taon po na ito ngayon, midterm elections 2025. Ayan. So, for this particular episode, ang ating tanong kasi dyan is, ano ang ating magiging standard according sa Bible, mga dapat na basehan, mga batayan natin sa pagpili, sa pagboto. I believe ang next din po na part ng ating compilation yan, dahil dalawang videos lang po yata ito, sabi ng staff natin, is pagsakop yata ng gobyerno sa faith or something like that. Or maybe it's a discussion on the separation of the church and state. So I'm not too sure mga ka-youth, pero yun po yung paunang sinabi po sa atin ng ating pong staff. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, actually ako po ay dating university professor ng 3 taon. Ako po ay nagturo ng social sciences and politics. Bilang political blogger at journalist, ng aking pong mga akda ay nailathala po sa iba't ibang mga news websites, GMA News, CNNI Report, ABS-CBN, Rappler, at iba pa, Esquire Magazine. So I'm excited to watch this video mga ka-youth, and paunang paalala. Ayan, hindi ako member ng Church of God. So please expect na posible po na mag-agree ako sa mga naririnig natin o napapanood natin, at posible din po na mag-disagree ako sa atin pong napapanood. So, if everything now is ready mga ka-U3, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Yung pong katanungan, Brother Eli, ay may kinalaman po sa darating na halalan ngayong Mayo. Brother Eli, ang ating po bang banal na Biblia ay mayroon po bang panuntunang itinuturo sa pagpili ng karapat-dapat na kandidato? Good. Good question. Maaari po ba ninyo kaming gabayan, Brother Eli? Salamat po. Maraming salamat din po, Attorney. Let me open my answer with this premise. In 2 Timothy chapter 3, verses 15 up to 17, it says, and we read, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." You see that, Attorney? The scriptures which are given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Maybe you are an attorney, you know how many laws there are in the Philippines. There are acts of Congress, laws promulgated by the Congress of the Philippines, something like 7,000 or less than 8,000 laws in the land. But still, the standards is falling short of the international standards of justice. Maybe the fault is among the Filipino people. Yes. Because we do not know how to choose our leaders. But if you are going to ask the Bible has a guarantee in it which nobody can refute. What's that? All scriptures given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And you can find that those things within the pages of the scriptures. And why do I say this? In the Philippines, there are so many laws, thousands upon thousands of them. But still, sometimes you can meet cases wherein there is no specific law.
regarding that specific crime or alleged crime. See, of the so many laws, it is still wanting. And the framers of the Constitution has to admit that the Constitution is not perfect. The 1987 Constitution, they say, is not perfect. But there is a perfect law. There is a perfect fundamentals for law and for justice, and that is the Bible. It is profitable for doctrine, reproof, and correction, for instruction and in righteousness. Now, why do I say this? I believe that the Bible is complete. Nobody can refute that. The Bible is complete. Whatever you ask, whatever you need, regarding whatever goodness you want to discover, it is in the Bible. And to prove that, let us read. How do we choose leaders if we are to follow God's will? In the book of Deuteronomy, chapter 16, verse 18, it says, Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee throughout thy tribes, and they shall judge the people with just judgment. Maghahalal ka sa iyo ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng iyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ayon sa iyong mga lipi, at sila'y hahatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Ang ilalagay mo yung hahatol ng matuwid na paghatol, ano, kapatid na Luz? Tingnan natin kung ano ba yung matuwid na paghatol sa 19. Huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao. Ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Tanyo? Huwag kang magliliko ng paghatol, huwag kang tatangi ng pagkatao. Kaya kung gusto mong maglagay ng pinuno, ano ba ang gagawin natin? Basahin nga natin yung 1.13 ng Deuteronomio. Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. Yan ang sabi ng Diyos. Baka naman mali yan sa Tagalog, Englishin mo nga. Take you wise men and understanding and known among your tribes, and I will make them rulers over you. Which ruler will God make over the people of God? Men of understanding, wise. Anong klaseng wise? Wise sa pamamahala, hindi nagliliko ng paghatol, hindi nagtatangi ng pagkatao, hindi rin naman tumatanggap ng suhol o impluensya. Kaibigang Eli, pinapanood ko rin yung sa kabila eh. Okay. So, yun na po pala, no? Parang bitin po yata. Bakit putol po yata yung ating source video? At least, no, meron tayong mga standards na nibigay doon according sa ibang mga sitas, including Deuteronomy yata 1:13. I think that was mentioned there. So, kinakailangan wise, fair in judgment, hindi nagtatangi ng tao, at hindi tumatanggap ng suhol. So, 4 po ang na-mention po ni Brother Eli. How I wish na mas mahaba po yung discussion dito, pero we were looking at other sources. Ito lang po so far yung nakita natin. And then, syempre, related po sa gobyerno. And as mentioned po the last time, dahil politika po yung naging topic natin. So, for this one, I believe the topic is about pagsakop yata ng gobyerno or something like that. Let's continue this one. Yung mga iglesia ni Manalo. Opo. Kanina, panayambeng ka sa'yo eh. Kaya siyempre, natatawa lang ako dahil nanonood lang din ako sa inyong dalawa eh. Ngayon, bago to, kasi minsan, magkikwento lang ako sandali Nagpunta rin ako dyan sa mga iglesia nila eh. Kamunti ako magulpir yan eh. Dahil dito sa itatanong ko sa'yo, tatanong ko kung ano stand mo. Kasi hindi nila masagot, nagtulong-tulong sila rin eh. Gugulpi nga ako eh. Ngayon kukunin ko lang ang stand mo. Apo. Kasi marami akong tinanong, hindi nila masagot eh. Ganito eh. Tatanungin ko lang kung anong stand mo sa pagkakaanib sa iglesia ng Diyos. Sabi mo dahil ako sa taas din ako. Ikaw rin kamo umanib ka sa taas, di ba? Ganito.
dapat ba natin pasakop sa pamunuan ng tao ang Iglesia ng Diyos? Ngayon, kung babasahin mo yung Roma 1:1, nasa sa iyon. Pero, hindi dapat pasakop, para sa akin hindi dapat pasakop ang Iglesia ng Diyos sa pamunuan ng tao. Dahil nung nangaral ang Panginoong Jesucristo rito, hindi niya pinasakop yung Iglesia ang pinamunuan niya. Okay, before we continue, I am guessing mga ka-U3 na ang magiging point of argumentation probably, isa sa mga substantiation na gagawin ni Brother Eli is yung coin, di ba? Yung kay Cesar, something like that. I think that is the more common discussion about this. Pero interesting kasi, ang question is, dapat bang magpasakop ang Iglesia ng Diyos sa gobyerno? I think medyo may kaunting fault doon sa question. Hindi po ba dapat ang tanong is, dapat bang pasakop ang tao, ang isang Kristiyano, sa gobyerno o sa estado? Imbes na ang Iglesia ang pasakop? Interesting question mga ka-youth. So, hindi ko alam kung anong pinupunta ni Edgar dito, no? Na isa daw pong Katoliko, pero let's see kung ano yung magiging response ni Brother Eli. Just before I forget, yung sa unang part po kanina, yung abogado po ang natanong, may napansin naman po siguro kayo, sa paraan po ng pagsasagot ni Brother Eli. Si Brother Eli nag-i-English. He tries to match yung kanyang sagot sa background kasi abogado yung nagtatanong. So, ang tanong kasi batayan, no, nang dapat nating iboto, ang start ng pagsagot ni Brother Eli is yung kumbaga the completeness of the Bible kumpara sa inadequacy ng ating mga batas. Kahit libo-libo pa daw yung ating mga batas, so hindi yun magiging enough and magiging complete. Ibinigay niya yung kay Cesar, tungkol doon sa mga bagay na pang-material. Ngayon, ikaw naman ang magbigay ng istan mo. Salamat Salamat po. Una-una Mang Edgar, ganito. Yan pong pagpapasakop sa pamunuan ng tao. Ibig niya siguro sabihin doon, Brother Josel, yung gobyerno ng tao. Opo. Ang iglesia, hindi po dapat sakupin ng pamunuan o gobyerno ng tao. Miski po sa konstitusyon, hindi dapat dahil ang sabi, there is a separation between the church and the state, Brother Josel. These are institutions working together for the welfare of the citizens. Pero never na ibinatas ng gobyerno na ang iglesia pasakop sa kanya. Mali po yun. Ako hindi rin ako papayag doon, Mang Edgar. Pero meron pong isang bagay na dapat i-consider. Yung individual na tao, hindi po yung iglesia, bilang mamamayan, dapat ang kaanib ng iglesia magpasakop sa palatuntunan naman ng tao. Batas po yan ang unang Pedro 2 versikulo 13. Pakilagay sa screen. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Ayun, ang sabi, sa English ang nakalagay, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Ayon. Sed pues sujetos a toda ordinación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. Ayan. Ibig sabihin, meron po talagang individual na responsibilidad ang isang, kasi hindi po natin maiiwasan, kapatid, sa isang estado o sa isang bansa, namamayan tayo At hindi naman pwede natin sabihin hindi tayo sakop ng bayan na pinamamayanan natin. Kaya nga po, may mga ordinansa sa bayan sumasakop sa atin. Halimbawa, pag nasa Metro Manila ka, bawal magsigarilyo sa mga public places. Yun ay isang ordinansang nakapasa sa Konseho ng Maynila. Pero paglagay ko, pagdating mo dito sa Apalit, dito sa lugar namin, pwede ka magsigarilyo dyan. Dahil wala siyata silang ordinansang ganun Di ba? Kaya ibig ko lang po sabihin, as an individual, bilang individual, hindi yung iglesia. Kasi po yung iglesia, yun ang kabuuan ng organisasyon. Hindi po dapat ipasakop yun sa tao. Dahil ang sumasakop po doon ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang puno sa bahay ng Diyos. 10:21 ng Ebreo. Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. 3:15 ng unang Timoteo. Ang Kristo sumasakop doon. Ba't mo ipapasakop yung iglesia sa
sa pamunuan ng tao. Kaya nga doon nagkamali si Manalo kapatid na Willie. Bakit naman po, Bradel? Hindi ba umalis siya sa pagkatagapangasiwa dahil ayaw daw ng Hapon na siya mangasiwa? Pinapamahala niya si Prudencio Vasquez. Natakot po sa Hapon. Natakot siya sa Hapon. Nagpasakop siya sa Hapon. Yun ang mali, kapatid na Danny, di ba? Nagbakasyon na ba kayong dalawa dyan? Sabihin nyo lang at kaya naman namin ni Brad Willie ito. Ipakita nyo naman sa screen yung sinasabi rito, Brother Joseph. Pakita po natin at ating babasahin. Ipakita yung papel di Hapon dyan. Ayan. Ito ay isang palibot liham. 42 Broadway, Quezon City, June 29, 1942. Mga minamahal na mga kapatid, sa kasalukuyan ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng Hapon. Ayun. Kaya isang panahon, pinasakop nila yung iglesia nila sa gusto ng Hapon. Sa Biblia, bawal yun na ang iglesia ay pasasakop mo sa Hapon. Di ba? Pero yung individual na miyembro, meron siyang na sumasakop sa halimbawa, nasa isang probinsya siya, sakop siya ng gobernador, sakop siya ng congressman, kasakop din siya ng mayor at ng barangay captain ng kanyang lugar. Diba? Ganyan. Hindi po pwede tayong tumakas doon sa obligasyon na bilang mamamayan. Pero yung iglesia sa kanyang kabuuan, ay hindi dapat ipasakop yan sa palatuntunan ng tao. That's all right, Brother Joseph? Opo, Brother. Ayan. Punta sanang bumalik ang Hapon. Iglesia. Natakot ng Hapon. Iba yung mga kura-kura. Pero pag bumalik ang Hapon, kapatid na Willie, meron na tayong tagapagtanggol, di ba? Yun lang ang kinatatakutan nila, Hapon Hindi kaya sila yung nakahamon ng debate. Oo. Sa Hapon nandito na lang tayo, kapatid na Willie. Sa Hapon? Oo. Kinilita mo na Sige, kapatid na Hapon Joseph. ba yan? Hapon yun. Kapatid na Joseph. Ano kapampalan? Ako, ganun magtaka. Nakakain lang ng hope yung Hapon niya. Like Di ganon. Ano ba ang tawag mo dun sa kotse na tawag doon? Kotse mo. Otomoto? Otomoto tsaka otokoto. Yes, that's my car. Otokoto. Parang Tagalog din Hapon, kapatid na Willie. Hapon. Yung pansit mo. Miki mo to? Pero pag inadmit mo na sa'yo nga, hi, Miki ko to. Miki ko to. Sige, ito, kapatid na Willie. Tangke mo to? Anong tangke yan? Pakita nga natin. Anong tangke yan? Hindi ko tangke yan. Tangke nila yan. Bakit na tangke yan? pero natitya ko, hindi sa Hapon yan. Oo naman, wala. May isip ang Hapon. Okay, before we continue mga kayuti, medyo nalito po ako sa kanila pong mga references mga kayuti. Although I can see here may tangke, tapos merong parang flag yata ito ng Iglesia ni Cristo, Pero yung na-mention nga po rito kanina na part ng history noong 1942 na ang pamamahala ng INC was given to Prudencio Dominguez. Or Vasquez, tama po ba? Pero maalala ko po, dun po sa movie na Felix Manalo, si Dennis Trillo, If I remember correctly, I think there was parang instruction of the Japanese na parang pangunahan ng mga Pilipino ang mga evangelicals. And I think during that time, yung mga simbahan po katulad po ng Iglesia ni Cristo was under parang the umbrella of the American evangelicals, parang ganun. And when the Japanese came, I think the intention of the Japanese there is for the Filipinos to lead yung mga evangelicals, something like that, instead of the Americans. And alam niyo naman po yan mga kayuthi, kung meron pong Monroe Doctrine sa South America at saka sa North America, yan din po ang gusto ng mga Hapon actually. Yung konsepto nga po na parang Asia is for Asians, part po yan ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. But I think yung underlying message dito ni na Brother Eli is yung ideya nga po na siguro pagsunod ng Iglesia ni Cristo sa mga Hapon nung pumunta yung mga Hapon po dito at sinako po tayo.
Kaya yung hapon ang nanaig eh. Panggera yan. Ano, yan ba yung tangki na sumali ro sa World War I daw? Di umano, Jata naman. Ah, talaga? Sige. Nako, pag yan lang ang hahabol sa amin sa labas ng gate. Malayo mararating namin, di makakaabot yun. Hindi naman mukhang kabahay, mukhang tikba lang yan. Hindi naman mukhang kabahay, kamadudawin, mukhang tikba lang eh. Okay, mga ka-youth, nako, ang iksi po pala nun. At ang ending pa natin is yung pagtatawanan po ni na Brother Eli at ng kanyang mga co-host patungkol nga po sa parang yung animation no, na meron po silang ginawa na may tangke and then may flag yata ng Iglesia ni Cristo. Hindi, flag yun ng Italia eh. But anyway, I think nga po, yung idea dun is parang ang Iglesia ni Cristo ay nagpasakop sa gobyerno nga po. In a way, nung panahon naman po kasi ng gera, siguro po, no, to reduce the number of casualties. Ganoon naman din po talaga kasi ginagawa po ng iba. Even for some governments din nga po, no? Yung iba nagsumusuko na lang ng kanilang pamumuno. Kaya nga nung panahon, even ng ating own na government nga po, is napalitan ng quote-unquote na puppet government under kay Jose Laurel, di ba po? Anyway, for this two-part lang po na compilation po pala natin, so ang ideya nga po rito is patungkol po sa pagpapasakop ng iglesia over sa government. Of course, it cannot be. Yun nga din po yung sabi ko kanina. Baka nga ang tinutukoy po is yung tao, no? Yung member, yung isang citizen, of course, he has to, kumbaga, submit to the authorities. Pero mga ka-youth, interesting po yan kasi how about if ang paniniwala o prinsipyo ng estado is against, no? It goes against the teachings of a particular faith or religion. Tandaan niyo po, ang mga members po ng Jehovah's Witnesses, for example, at saka meron pa isa Christadelphians po yata, at saka mga Quakers noong panahon, hindi po sila nagpapa-enlist, hindi po sila nagpa-participate po sa gera dahil nga po sa kanilang paniniwala, ito ay labag sa kanilang reliyon. So I am curious kung magkakaroon din ng conflict sa Church of God or sa Iglesia ni Cristo ang kanilang paniniwala over sa principles ng estado, mananaig yung pagtuturo ng Iglesia ng Diyos over the laws of the land, mga ka-U3. But the last thing na gusto ko pong i-mention na syempre nasabi po ni Brother Eli, dapat wise po, hindi lamang po matalino yan pero dapat merong wisdom, merong karunungan talaga. Fair in judgment, hindi tumatanggap ng suli, hindi kurakot mga ka-U3 at hindi nagtatangi ng tao. So para sa akin, those are really good standards mga ka-U3. As a politics major, idagdag na natin na dapat po is merong background yung tao na bobotohin natin sa actual na posisyon. Nakikita ko na may respect sa in general yung principles ni Brother Eli is quite conservative, a little bit right-leaning, and then he respects government processes and meron ding patriotism actually, and nangingibabaw yung freedom at saka yung right ng isang tao, individual na bumoto kung sino man ang kanyang nais over say block voting, over say a solid Catholic vote or something like that. So what can you say about this mga ka-youth? Nako, ang iksi naman po pala talaga nito. So please comment below, let us make the comment section interactive mga ka-youth. Lahat po ng mga mensahe amin po talagang binabasa. Marami-rami na rin po tayong mga politics related po ng mga videos, so please watch this video over here or you can click the playlist over here and then subscribe here. Now see you guys next time. Peace. Bye bye.